Kamusta mga kaibigan? Ako si Mr. Kira. Ngayong gabi, isang sulat mula sa ating tagapakinig ang magdadala sa atin sa isang simbahan at sa isang litrato na sanay hindi na lang nila kinunan. Dahil minsan, sa bawat kuha, may nakikisama. Pero bago tayo magsimula sa kwentong ito, kung mahilig ka sa mga creepy na kwento at mga misteryong hindi kayang ipaliwanag, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakatindig balahibo. Simulan na natin. Dear Mr. Kira, ako si Elaine, 29 na taong gulang. Hindi ako madaling matakot, pero minsan, isang karanasan lang ang kailangan para baguhin lahat ng paniniwala mo. Ang kwentong ito ay nagsimula sa simpleng binyag, pero nauwi sa isang bagay na hindi ko inaasahan at sana hindi ko na lang nasaksihan. Noong isang buwan, ginanap ang binyag ng pamangkin ko sa isang lumang simbahan sa San Miguel. Matanda na ang simbahan, gawa pa sa bato at kahoy at may reputasyong sagrado pero malamig. Literal, kahit tirik ang araw sa loob ay laging malamig. Pero dahil tradisyon sa pamilya, doon pa rin ginanap ang seremonya. Normal naman ang lahat sa umpisa. Dasal, kanta, at blessing ng pari. Marami kaming kumuha ng litrato. May official photographer, pero syempre, kanya-kanyang cellphone din ang mga bisita. Ilang araw pagkatapos ng binyag, nagsimula na ang pagkakagulo. Pinadala na ang mga litrato mula sa photographer. Una naming napansin, sa group photo sa harap ng altar, may batang babae. Maliwanag ang kuha at nandun siya, nakatayo sa dulo. Hindi siya pamilyar sa kahit isa sa amin. Wala rin siyang pangalan sa listahan ng bisita. Kahit sino sa amin, wala siyang kilala. Nasa paligid siya sa iba't ibang litrato. Sa tabi ng imahe ng Birheng Maria, sa gilid ng upuan ng pari. Pero laging nakangiti. Minsan parang tuwang-tuwa, minsan parang nanunuya. Binaliwala ko ito sa una pero dumalas ang pakiramdam na may sumusunod sa akin, lalo na kapag binubuksan ko ang gallery ng phone ko. Parang may mga litrato akong hindi ko maalalang kinunan. Mga blurred photos ng loob ng simbahan kahit wala naman akong kinunan sa ganoong anggulo. Hanggang sa isang gabi na naginip ako, nasa simbahan ulit ako. Mag-isa. Sa panaginip, tahimik ang paligid. Walang misa, walang tao. Pero naroon ang batang babae. Hindi na siya ngumingiti. Lumapit siya sa akin at nagsalita. Sabi ng nanay ko, hindi ako dapat magpakita, pero ayaw ko nang magtago. Pagkagising ko, tumawag ako sa simbahan para kausapin ng caretaker, si Mang Pido. Nang marinig niya ang kwento ko, napabuntong hininga siya. Hindi na siya nagulat. Alam ko na kung sino yan, sabi niya. Kwento niya, matagal na raw may batang nagpaparamdam sa simbahan. Ang pangalan niya, Lucia. Pero hindi simpleng pagkamatay ang sinapit niya. Noong dekada 80 raw, may misteryosong batang babae na laging nakikita sa loob ng simbahan kahit sarado ito. Anak daw ng isang babae na tagalabas, madalas manahi ng vestment ng pari. Isang gabi, nawalan ng kuryente sa bayan. Kinabukasan, natagpuan si Lucia sa loob ng simbahan. Nakadamit pang bininyag, may kandilang hawak sa kamay. Patay na, pero walang palatandaan kung paano siya namatay. Ang mas nakakatakot, hindi raw siya inilibing ng normal. Pinilit ng ina niya na panatilihin ang katawan sa isang lumang bodega malapit sa kumbento. At simula noon, nagsimula na ang pagpapakita. Mula noon, sabi ni Mang Pido, tuwing may binyagan o kasal dito, siguradong nandun siya. Ayaw niya sa dilim. Ayaw niya sa kalimot. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinuntirya. Siguro dahil ako ang may hawak ng phone na may pinakamaraming kuha. O baka dahil may nakita akong hindi ko dapat makita. Sa huling batch ng photos sa phone ko, may isang picture na hindi ko kinunan. Ako ang nasa litrato, natutulog sa kwarto ko. At sa bintana sa likod,
Nandoon si Lucia, nakatitig, hindi na nakangiti. Gabi-gabi may kumakatok. Sa pinto, sa bintana, sa salamin ng cabinet. Minsan naririnig ko ang huni ng kandila sa dilim kahit walang sindi. O ang mga yabag ng batang paa sa kahoy na sahig. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi ko na alam kung nananaginip pa ako o gising. Ang masama pa, nawala na ang litrato. Parang siya na ang may hawak nito. Mr. Kira, hindi ko na alam kung paano pa ito titigil. Pero sana, sa pagbabahagi ko ng kwento, hindi na siya lumapit sa iba. At sana, hindi na niya ako hanapin. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. Isang litrato ang nag-udyok ng takot, pero minsan hindi lang alaala ang nasa mga larawan. Minsan, may kaluluwang gustong sumama. Ako si Mr. Kira, at ito ang isa sa mga kwento ng gabi, isang creepy confession mula sa ating tagapakinig. Kung gusto mo pa ng mga kwentong gaya nito, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigang mahilig sa kababalaghan, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong hindi mo makakalimutan. Hanggang sa muli, matulog ka ng mahimbing.